Marahil totoo talaga ang kasabihan na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Dinurog-durog ko nga to hanggang maging pino at ito ang kinalabasan. Pinakita ko pa nga to sa ating kaibigan. Ito nga daw ay hindi totoo at huwag paniniwalaan. Mas kapanay-paniwala pa nga daw ang kanyang mga alagang crayfish. So paano guys? Tara! Ilang araw na rin pala tayong walang update sa ating mga alagang isda. May pinagkaabalahan kasi tayong mas mahalagang bagay. Halos na-miss nga pala ako ng aking mga alagang Oscar fish. Hindi ko kasi sila naasikaso at napakain itong mga nakaraan. Yung iba nga ay nagtatampo na at hindi na tayo pinapansin. Buti na lang talaga si Bad Boy, napaka-friendly. Kahit ilang araw nga pala kami hindi nagkita ay kilala niya pa rin ako. At dahil dyan, papakainin ko na siya ng paborito niyang pellet. Ito nga pala ang paborito niyang kainin since birth. Binigyan ko na rin pala ng pagkain itong aking mga alagang Oscar fish. Halos 1 linggo lang pala nagtatagal itong isang balot ng kanilang pagkain. Sinama ko na rin pala dito yung maliit na flower horn. Ito nga palang tubig dito sa ating ref tub ay nagiging kulay green. Maganda nga pala to para sa ating mga isda dahil nagkakaroon ng lumot. Good news nga at may nanalo na nitong ating beta. Magpo-post nga pala ako sa Facebook kung sinong maswerteng nanalo. Ready to breed na nga rin pala to at female na lang ang kulang. Kumustahin naman natin yung ating mga fry na beta na nakajaring. Napansin ko nga dito na medyo bumabagal ang kanilang paglaki. Ito kasi nag-iisang full neon fry natin ay walang pagbabago. Naisip ko nga na ibalik na lang sila sa dati nilang lalagyan. Makakagalaw at makakalangoy kasi sila dito na maayos. Hindi na rin pala sila magkakainan dahil hindi na nagkakalayo ang kanilang mga size. Tuwang-tuwa nga sila at walang tigil sa paglangoy. Bali guys, ito nga pala yung pinagkakaabala natin itong mga nakaraang araw. Ito nga pala yung hinihinala naming may ginto. Makikita kasi sa may ibabaw ng buhangin na may kumikinang. Ito nga pala yung mga tipak na bato na aming pinagpilian. May nakapagsabi nga na kailangan ko daw siyang pukpukin. Kapag ito nga daw pala ay nadurog, ibig sabihin lang nito hindi siya ginto. Kapag nayupi naman at hindi nabasag, ito nga daw pala ay totoong ginto. Kaya naman kumuha na ako ng matigas na bagay. Didikdikin nga pala natin to na parang isang asin. Nagdahan-dahan lang ako baka magtalsikan ang kanyang mga debris. Pagkatapos nga nun, ito na yung nangyari. Nadurog nga pala yung maliliit na bato at humiwala yung mga kulay dilaw. Ito nga pala mga bato nakapalibot sa kanya ay naging pulbos. Hindi nga ako sure kung nabasag ba sila o nayupi lang. Sa mga followers ko nga dyan, ano ba ang inyong palagay? Pupunta nga pala ako sa ating kaibigan para maipakita. So paano guys? Tara! Buti na nga lang, malapit lang ang bahay nila Tampi Story. Halos nakailang hakbang nga lang ako papunta sa kanila. Agad ko nga pinakita itong mga bato. Napanood niya na rin pala yung ating mga video. Habang pinagmamasdan niya nga pala yung mga bato, agad siya napakamot. Hindi daw ito tunay na ginto at walang value. Kumuha rin siya ng sample ng buhangin dito sa kanila. Parehas na parehas lang daw to sa ating daladala. Babalitaan ko na lang kayo kapag napasuri na natin to sa mga eksperto. May halaman nga pala dito na naka-ready na. Itin nga pala to ni Tampi pang aquascape. May mga drip food pa nga dito na pwede nang gamitin. Bali guys, ito nga pala ang kanyang pinagkakaabalahan. Maglalagay din pala siya dito ng buhangin. Bali guys, ito nga pala yung una niyang ginawa. Medyo malabo na nga ang tubig pero kita pa rin ang ilalim. Kumuha na nga rin pala ako ng sample ng buhangin. Baka merong ginto. Ang kaso lang hindi nga pala katulad to nung nasa bahay. Walang special dito at kakaiba. At dahil nagbablog na nga pala si David, meron siyang ipapakita. Pinalitan na kasi ng gulong ang kanyang bike. Ito nga pala ang ginagamit niya kapag papasok ng school. Serve naman to ni Don David dahil magaling din siya mag voice over. Papakita na nga rin pala ni Tampi yung kanyang mga alagang crayfish. Medyo matatapang lang to dahil napaka-aggressive. Nakakatakot nga ang isang to dahil napakalaki ng panipi. Pag hindi ka talaga nag-ingat dito, mapuputol ang daliri mo. Kapag sinipit siguro ako nito, diretso na to sa kawali. Napakasarap pa naman nito lalo na kapag malaman. Ang masarap sigurong luto dito ay ginataan. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! Hey, babe, Oh. ano na naman yung ginagawa mo? May bago na naman ako natuklas ang bagong laro. Ito nga pala yung PH Pasay. Paano yung laruin? Madali lang to. Ito nga pala yung lagi ko nilalaro, ang Super Ace. Paano ka nananalo dyan? Madali lang to, tingnan mo. So yan, napakadali lang manalo dito sa Super Ace guys. Tingnan nyo ha. Ito nga pala yung mga nauusong laro ngayon, yung scatter guys. Tingnan nyo, tataya tayo dito. Ayan, magbebet tayo dito. O dahil magkano naman pera ko, nasa 51,000. So magkaano tayo, 1,000 na. O, kasi scroll mo lang yan guys. O scatter agad o. Guys, dire-diretso na yan. Tingnan nyo ha. Nanalo tayo, 200. 150. 100. Times 2. Oy, wild! Lumabas na yung wild! Uy, magkano? Uy, 10,000! 10,000! Panalo tayo 10,500! Uy, 5,500 ulit oh. 16,000 na yung panalo ko. 16,750. Oy, super win! Super win! Oy, 16,750. So ano pang hinahantay nyo guys? Mag-download na kayo at mag-register. Nasa comment section ko nga pala yung link.